Taong 2017 pa nang simulang ipatupad ang PUV Modernization Program pero 7 beses nang naurong ang deadline para sa consolidation. At kahit tapos na ang deadline, hirap pa rin umusad ang programa. Ang mga hamon at pangambang nakadikit sa programa, sagutin natin sa GMA Integrated News Explainer ni Mariz Umali. Panahon pa ng mga Amerikano pagkatapos ng World War II. Hari na ng kalsada kung ituring ang mga jeepney. Ang itsura ng mga disenyo ng mga jeep, hindi na halos nagbago mula pa noon. Kaya nga nitong 2017, sinimulang ipatupad ng Department of Transportation ang PUV Modernization Program o PUVMP. Layo ng PUV o Public Transport Modernization Program na palitan ang mga lumang jeep na mga sasakyang mayroong di bababa sa Euro 4 compliant na makina para mabawasan ang polusyon. Pakay din itong mapalitan ang mga unit na hindi na raw roadworthy. Ang mga jeepney operator naman, pinapag-consolidate o pinagsasama-sama para bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon upang payagang makapamasada. Bukod sa gastusin sa pagbili ng modernong jeep, inalmahan din ng mga operator at transport groups ang pagkawala ng kanilang prangkisa oras na sila'y mag-consolidate. Pero base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ang deadline para sa consolidation na orihinal na itinakda noong June 30, 2020, 7 beses nang na-extend. Ang pinakahuling deadline, April 30 nitong taon. Ang sabi ng Department of Transportation, nasa 85% ng mga PUV ang nakapag-consolidate na sa buong bansa. Kailangan natin yan para magkaroon ng tamang fleet management, no? Tamang dispatch system, hindi yung nag-aagawan sila sa mga pasahero, and maging maayos yung operations nila, no? And mabawasan din yung traffic, no? Kasi yes, kung hindi sila consolidated, magkakanya-kanya sila. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga kumukontra. Hindi din kami natitinag na makipaglaban at gusto nating ipakita sa kanila na hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil kabuhayan at kalamnang sikmura ng aming mga pamilya ang ipinaglalaban namin dito. Nakakuha pa sila ng kakampi sa Senado ng 22 sa 23 senador ang pumirma sa Proposed Senate Resolution 1096 na humihimok sa gobyernong pansamantalang suspindihin ang implementasyon ng PUV Modernization Program na tinawag ng Public Transport Modernization Program. Malinaw na nakalagay sa Senate Resolution na pinasususpindi yung implementation ng programa ng PUVMP doon sa mga hindi pa nagko-comply ng mga driver at mga operator. Pero mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanindigan na tuloy ang PUV Modernization Program sa kabila ng resolusyon ng Senadong ipasuspindi muna ito. I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. Ang mga nakapag-consolidate naman, problema ang pagbili ng modern jeep na aabot sa mahigit 2 million pesos ang presyo bawat isa. Kaya naman ang mga tsuper ng Tandansora Jeepney Cooperative at Ayala Transport Co-op dito sa Tandansora Terminal nananatiling tradisyonal na jeep pa rin ang ipinapasada kahit 2022 pa raw sila nakapag-consolidate. Ang problema po ngayon, pagka hindi po namin pa sa ngayon kaya i-afford yung tinatawag po nila na modern jeep. Sa sobrang mahal po at sa liit po ng aming boundary, paano naman po kami makakabayad sa 2.7 million modern jeep ng ating gobyerno? Ano po ihuhulog namin doon? Yun ang talagang biggest fear ng mga driver namin ngayon dito at mga operator. Yung pagdating ng panahon na kami talagang i-stop na. Paglilinaw ng DOTR, oras daw na maisapinal na ang local public transport route planning na magtatakda ng mga ruta ay tsaka pa lang nila ire-require na palitan ng mga modernong jeep ang mga luma nila. At dahil masusing pag-aaral ang kailangan para rito, aabutin pa raw ng 3 hanggang 5 taon bago ang full implementation ng modernization program. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras.